Attorney, kanina po sa press ko ni PBBM, sinabi niya na hindi kasama si Martin Romualdez yung pinsan niya sa kakasuhan dahil wala daw pong ebidensya na nakikita. Ano pong reaction niyo po dito, Attorney? Ito ay, sa swela lang naman to eh. Sinabi ni Marcos, siyang nagbulgar in the hopes na siya maging hero. Pero Marcos is no hero. Remember that, mandaraya yan. Yung mag-asawa na yan, si Bongbong Marcos at si Lisa Marcos mandaraya, hinahamon ko nga yan eh. O sinabi ko mandaraya ko, public yan ha, paulit-ulit kong sinabi. Kung wala kay high cap. Oh. Yes ma'am. Oh. Oh. Hinahamon ko yung mag-asawang Marcos. Oh. Kung hindi totoo yung sinasabi ko, kasuhan niyo ako. Oh. Bakit ayaw niyo akong kasuhan? Dahil mabubuking kayo. O sino nasa aperahan? Ako yun. At hindi ko kayo titigilan. Hindi ko kayo titigilan because the stakes are so high. The future of the Filipino. Sinalisay ni Atty. sa veterans yan. Harap-harapan. Oh, so hindi tayo magpapatalo. Huwag kayong maniwala kay Marcos kung ano sasabihin niya. By the way, hindi totoo na malinis si Marcos. Tulad na nga ng sinabi ko dati, nag-congressman din ako. Nang nag-request ako ng insertion for mobile clinic. Kasi gusto ko bumili ng mobile clinic. Dadalhin ko yung ospital sa barangay ko. Kung congressman ba ako, bumili na ako ng isa pero kulang. So nag-request ako ng isang additional 10 million yan. Hindi ang committee chairman ng appropriations ang kinausap ko. Kinausap ko si Speaker Nograles. Kasi alam ko ang speaker magdidikta sa appropriations committee chairman. So nung sinabi ko kayo, kinausap ko si Nograles, sinabi niya, sige, bigyan kita. Binigyan ako, inorderan yung committee chairman. Kaya lahat ng insertions ni Saldico, may approval ni Romualdez yan. May approval ni Romualdez yan. So hindi pwedeng sabihin ni Marcos Jr. na malinis yung kanyang pinsan. And I have a personal experience with Martin Romualdez. Yung 528 billion projects na nawala. Itong sinasabi nila ngayon, Attorney, na destabilization daw. Marami po nagsalita na baka tinakot lang nila yung tao para hindi sumama sa rally. Kasi sinasabi nila Jose Claire Castro na yung mga destabilization na doon sa listahan ni Ramon Tulfo nga na pinalabas nila bago itong malaking rally ng IEC. Tinatanong ko nga si Lisa Marcos, bakit wala ako dyan sa destabilization list ninyo? Oh. Tinitingnan, hahanap ko nga, nasa bang pangalan ko dyan? True enough, hindi nyo ako pwedeng kasuhan ng destabilization. Bakit? Wala naman kayong karapatan manungkulan dyan eh. Dinaya nyo yung eleksyon eh. Oh. So anong i-destabilize nun? The biggest destabilizing factor is Marcos Jr. for cheating the elections. So hindi ako ang destabilizer, hindi kaming nasa listahan. Wala nga ako doon sa listahan. Hinahanap ko nga eh. Oh, pero ito yung masasabi ko, si Marcos Jr. ang number one destabilizer ng political ng bansang ito. By cheating the elections, I repeat that again. Dinaya ni Marcos ang kanyang eleksyon. I stand by my accusations. Sige, kumasok kayo. Tingnan natin kung sinong mag-meltdown. Naku, kung si Lisa Marcos lang. Ay, nasaan ka ba, Lisa? Nung nakikita lang kita ngayon, hinahanap. Ay, naku, sinampal na kita, kaliwat kanan. Alam mo ko kita kay Atty. By the way, Attorney, anong update dun sa disbarment sa pinalis sa'yo? Ay, inaantay ko pa. Anyway, yung tatlo, nasagot ko na. Yung isa, up for decision. Yung dalawa, wala pa. Yung pang-apat, hindi naman ako pinasagot eh. Natakot si Lisa Marcos, sinabi ko, binantaan ko talaga, tutularin ko talaga. Pag pinasagot ako, ililista ko doon ang circumstances kung paano mo minanipula ang Korte Suprema. Tandaan mo yan, Lisa Marcos at Bersamin. Lucas Bersamin, yung dalawa. Sige, pasagutin niyo ako, ilalatag ko in a legal document para kayong dalawa. Sir, sa regarding kay sa Senator Bato, naglabas na Ako'y naaawa na lang kay Senator Bato dahil kung wala pa namang warrant, huwag niyong ilabas yung mga chismis na yan. Imagine yung warrant ninyo from third source, that's chismis. Huwag niyong ilabas yan kasi that's adding agony to a person already, di ba? Eh kung merong warrant, i-serve niyo. Kung wala, you shut up. As of the moment, wala naman yung may papakitang warrant. Why you torturing the person? You know, that's mental torture. Kaya naaawa ko doon kay Senator Bato. Ano masasabi niyo kay Ombudsman na siya mismo ang malabas ng fake news na even if you are an ombudsman? Attorney, comment ka, attorney. Let me... Kasi gusto ko talaga kasi sa nagigigil na attorney. Si Ombudsman Boyeng Remulla mabait.
Mabait yan sa akin nung congressman ako eh. Magkasama kami. Mabait yan sa akin, I will not forget. Binigyan niya ako ng mga scholarships dati. At yun ang isang bagay na hindi ko nalilimutan si Ombudsman Boying Rimulya. Sir, wag na lang po kayo magsalita kung wala pa po. Kasi mental torture din yan kay Senator Pato. Nahawa nga ako sa mama. Mama yan. Oh, so, if it's there, then serve it. Serve it in the legal way, ha? Huwag niyong kidnapin. Tulad ng ginawa ninyo kay President Duterte. That's plain and simple kidnapping. Oh. Pero sa tingin mo, attorney, parang strategy nila para may divert yung attention ng publiko, imbis mag-focus dito sa flood control nga Well, it would appear to be like that. It would appear to be like that. Eh, ang issue ngayon, corruption eh. O tapos biglang lumabas to. Tapos, nasan yung kopya nyo? Third source lang pala. O, mahirap yun. Mahirap yun. Ang dapat humarap talaga sa lahat ng ito, si Bongbong Marcos. Or better yet, iharap mo ang asawa mo kasi yan ang nagdidikta sa'yo. We're not here to incite, rather we are here to call on a peaceful assembly, no? To petition the government for redress of grievances. Hindi po masaya ang taong bayan. Napakalinaw naman po, hindi naman po tayo natutulog sa loob ng kuweba. Napakalinaw na hindi maligaya ang taong bayan. What we want is to provide an avenue similar to the avenue created by the INC, no? We want a sectoral representation of that. Kasi religious po yun eh. We are creating a sectoral representation nung hinaing na yun ng taong bayan. So that it is not limited by religious denominations. Ang gusto natin ay mag-create ng isang avenue na makakapagsalita tayo ng mapayapa. Okay? Salamat po sa iisa kong fans dyan. At finally, of course, we will be opening the floor for questions after Raul Ambino. Gusto lang po natin linawin. This has to be made clear. We are not inciting. Yun po kasi lagi ang panlaban ng mga taong nakaupo. We are not inciting. Granted, there are some people, personal liability na nila yun, no? Kung meron silang mga mali na pinapahiya. Pero in general, etong mga rally na ito ay panawagan po sa gobyerno na ayusin po nila ang kanilang kwadra. Dahil po ang taong bayan ay nalulunod. Nalulunod po tayo at pinapatay na po tayo. Bunga po ng mga krimen, alleged, di umano ng mga krimen na ginawa sa ating pansin. So pag-usapan po natin isa-isa matapos po ang mga pambungan na pahayag. Salamat. Thank you, Atty. Jimmy and Yusik Astra. So, magandang araw, magandang oras sa lahat ng mga kabaka sa buong mundo saan man po kayo naroon ngayon. Nasabi na po ni Atty. Jimmy at ni Yusik Astra dahil kung bakit tayo ay naririto ngayon sa PDP Kapihan ba ang tawag mo rito? Kapihan sa PCP. Kapihan sa PDP.